awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Hebrews chapter 9 verses 27 to 28. At ganito po ang sinasabi. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Nabanggit po sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 7, na ang katawan ng tao ay manunumbalik sa alabok na kanyang pinanggalingan at ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Ang mahirap, ang mayaman, or even ang mga royal blood, ang mga karaniwang tao, o maging ng mga hayop, sa huli, ang lahat ay mamamatay. Kaya nga ang ating teksto, o sa ating teksto sa umagang ito, ay nagpapaalala sa atin ng mga ilang simpleng katotohanan o realidad sa bawat isa sa atin. Una, kapag kamatayan ang pinag-uusapan, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang appointment nito. Ang kamatayan ay isang realidad sa buhay. Walang makakatakas dito o walang exempted. Hindi rin kayang i-delay ng iyong kayamanan o pera. Hindi rin ito mapipigilan ng iyong katayuan o posisyon sa buhay. At hindi rin pwedeng pantakip o pamalit sa kamatayan ang anumang kabutihan na ating ginagawa. Sapagkat ito ay banal na appointment na dapat tapusin ng lahat, sooner or later. Ikalawa, ang oras o schedule ng ating appointment ay walang nakakaalam. Ang salmista ay nagkaroon ng ganitong kaisipan na mababasa po natin sa Psalms 90:10. Ang sabi, ang haba ng buhay ay umaabot sa 70 years o maging ng 80 years kung malakas at healthy po tayo. Ngunit kahit pa ang pinakamagandang taon o panahon sa ating buhay ay punong-puno ng paghihirap at kaguluhan. Alam natin ang katotohanan na hindi lahat ay nakakaabot
sa 70 or 80. Dahil ang iba, teenager pa lang, ay namamatay na dahil sa aksidente. Di kaya naman ang isang 40 years old ay maagang binabawian ng buhay dahil sa malalang sakit o cancer. Or ang iba naman ay baby pa lang ay namamatay na dahil sa late nang na-detect ang mga karamdaman nito. Ang pagdating ng kayamanan ay isang realidad, ngunit ang panahon o oras na ito ay walang makakaalam. No? Even the doctors, di po ba? Ang mga doctors kahit sinasabing, 6 months ka na lang, o 5 years ka na lang, o 1 week ka na lang, minsan wala talagang tumutumpak. No? Sapagkat sila din, maging sila ay hindi nila alam kung anong oras o panahon o schedule ng kamatayan. Ikatlo, ang kamatayan ay hindi pa ito ang katapusan. Sa ating talata sa umagang ito, maging ng karamihan ay nire-remind tayo na ang buhay na ito ay hindi pa ito ang kabuuan ng buhay o meron pang higit sa buhay na ito. Sapagkat after death o pagkatapos ng kamatayan, ang kasunod nito ay ang paghatol o judgment. No? Sapagkat ang lahat ay haharap sa trono ng paghahatol ni Kristo. Mababasa po natin yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. No? Na tayong lahat ay haharap kay Kristo para i-judge niya. No? Ang tatanggapin natin kung anong deserve natin. Depende sa ginawa natin. Hahatulan tayo ayon sa nakatala sa aklat ng buhay. At maging sa Book of Revelation ay inilalarawan ang paghatol sa pamamagitan ng mga symbolic words sa Revelations 20 from verses 11 to 12. Nang sabi, tapos nakita ko ang isang malaking trono at may nakaupo doon na wala ang langit at lupa sa harapan niya at hindi na yon nakita pang muli. Nakita ko rin yung mga namatay na makapangyarihan man o mahina, nakatayo sila sa harap ng trono. Binuksan ang libro, tapos may isa pang libro na binuksan, at yun ang libro ng buhay. Ginudge ang mga tao ayon sa ginawa nila na nakasulat sa libro. So nakarecord pala talaga ang lahat ng ginagawa natin. Wala pala talagang makakatakas sa judgment. At hindi tayo makakapagtago anuman ang gawin natin. Apat at panghuli. At ito po ang good news. No? Maaari nating harapin ang kamatayan ng may pag-asa kapag ang ating buhay ay na kay Kristo. Ayon sa isang manunulat at maliwanag ang kanyang sinabi, nang sabi niya, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan, kundi ito ay isang bagay na dapat pinaghahandaan. Sa katunayan, hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. No? Kaya, yung takot na yan, tanggalin po natin. Kundi ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay kapangyarihan, pag-ibig, at isang matatag at maayos na pag-iisip. Meaning, may kapangyarihan, pagmamahal, or kapangyarihan, pagmamahal, at self-control ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At ang writer ng Hebreo ay ipinapaalala din sa atin na ang tagumpay ni Jesus sa kamatayan at sa dyablo ay ang siyang nagbigay sa atin ng confident assurance at pangwalang hanggang pag-asa habang hinaharap natin ang kamatayan. At sa lahat ng mga na kay Kristo, ine-enjoy o tinatamasa natin ang lahat ng spiritual blessings sa buhay na ito. At maaaring umasa tayo sa ating kamatayan bilang okasyon ng walang hanggang pagliligtas. At higit sa lahat, lagi nating tatandaan na kapag tayo ay nabubuhay sa liwanag ng walang hanggan o nabubuhay tayo nakasama ang ating Panginoong Hesus, ang kamatayan ay hindi na natin kinoconsider na kaaway, kundi ito ay magiging kaibigan na ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat na muli binigyan mo kami ng pagkakataon na
na ikaw ay aming papurihan at pasalamatan. At ganun din, Panginoon, na ihandog sa inyo ang aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na ang iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito ay maging lakas namin sa pagsuong sa buhay na ito, sa aming paglakad sa buhay na ito. At patuloy din, Panginoon, na aming idinadalangin at ipinagpapasalamat sa araw na ito ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang kanilang buhay, palawikin mo ang kanilang buhay. At ganun din na sa mag-asawa na nakarating sa kanilang mga wedding anniversaries, patuloy na pag-alabin nyo ang kanilang pagmamahalan. Amin ding itinataas, Panginoon, sa oras na ito ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, nasa hospital o nasa kanilang mga tahanan. Patuloy na hiling namin, Panginoon, na iyo pong iabot ang iyong makapangyarihang kamay sa kanilang mga lupang katawan upang maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Amin din, Panginoon, itinataas ang mga kapatid namin na nagdadalamhati, Panginoon, sa oras na ito, sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy na alawin niyo po sila, Panginoon, at ipagkaloob ang kagalakan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong maghapon na ito. Pangunahan niyo po kami at proteksyonan. At higit sa lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.